lahat po ng opisyal ng ating gobyerno, nung sumumpa po kayo mula sa presidente, sa inyong gabinete, sa mga ibang opisyal pa, you swore to uphold the Constitution and the laws of the Republic. At kasama po sa ating saligang batas yung due process, presumption of innocence, the right against self-incrimination, etc., etc., na nasa Bill of Rights. Wala po kaming hinihinging special favor sa inyo porque congressman o whatever. Ang nais lang po namin, ipatupad nyo yung nasasaad sa konstitusyon at sa ating bansa, sa ating mga batas, without fear or favor. We ask for nothing more, but we will settle for nothing less. Ano na ho ba ang update doon kay Congressman Teves? Diba, parang balita ko, pumunta po kayo ng Timor-Leste. May update na po ba kayo doon, sir? Opo, pumunta po ako sa Timor-Leste at tayo naman po ay tinanggap ng mainit doon ng Filipino community na sumusuporta po kay ating Congressman Arnie Teves, pati po yung mga opisyales ng gobyerno roon na in an unofficial capacity ay tinanggap naman po ako. At ang napansin ko nga po roon, without having to attribute any statement to anyone, ay yung mga opisyal po roon ay naiinis po sila dito sa ating direktor ng NBI. Kasi daw po, bakit daw po kino-quote ng ating direktor ng NBI yung kanilang Pangulo, si President Ramos Horta. Kung meron daw pong statement na manggagaling sa kanilang Pangulo, ang dapat daw ay nag-release doon ang kanilang media director bilang paggalang na rin sa mataas na katungkulan ni President Horta. Ano daw business ng isang opisyal ng pamahalaang Pilipinas na mag-release ng statement ng Pangulo ng Timor-Leste. Pangalawa, naiinis din sila dahil napaka-arrogante daw po noong mga kawani ng NBI na pumunta roon, nakipagtalo pa sa kanila kasi gusto po right there and then i-turn over daw sa kanila yung kustudiya ni Congressman Teves. Sabi nila hindi po pwede, you have to be reminded that you are in Timor-Leste, may proseso po kami rito, kaya chill lang po kayo dyan, huwag nyo kaming sisiguan dito, huwag kayong mangungulit dito, at bagamat kami ay isang maliit na bansa, may sovereignty po kami at kami po ang masusunod dito. So sir, parang ang dating po, itong ating NBI, mahilig sa Jollibee, no? Bida-bida. sa tingin ko lang naman, kasi siyempre parang ang dating, kung dito okay lang na pasukan niya yung mga issue dito, pero doon parang siya pa ang nag-announce na nakipag-usap sa presidente. So nainis po ba ang gobyerno ng Timor-Leste dahil sa ginawa niyang yun? Nainis sila? Opo, ayaw na lang magpasabi kung sino, pero matataas na opisyal din po ito na nakapulong sa akin. Dahil wala naman pong masama kung ang gobyerno ng Timor-Leste ay makipagpulong sa akin sapagkat meron po silang isang Pilipino na nasa custody. Kilala naman po nila na ako ang isa sa mga abogado dito sa Pilipinas at sila po ay ina-assure lamang nila po na due process will be observed. Yung rights ng isang detention prisoner, hindi po akusado sa Timor-Leste, si Congressman Arnie Teves. Siya po ay kinustody lamang dahil sa request ng ating pamahalaan at dahil po doon sa protocol ng Interpol. So, at sinabi rin po sa akin nung mga nandoon na 1 month daw po before na nag-request ang Pilipinas at sinabing terorista nga daw si Congressman Teves, sila ay nabahala at sinurveillance sila si Congressman Teves. At nakita nila na wala pong ginagawang kahit anong aktibidades na related sa terorismo si Congressman Teves. In fact, walang illegal na activity na ginagawa si Congressman Teves doon. As in fact, nung hinuli po siya, hindi po siya nagtatago. He's out in the open, nasa isang recreational facility po siya. Kaya nga, parang nakakapagtaka, no, na terorista pero nag-golf pa. May panahon pang mag-golf, kung ano-ano pa ginagawa doon. Opo. Yes. Attorney Topacio, si Boss Dada po. Meron lang po akong tanong yes, patungkol dun sa
usaping terorista, si Opo. dating Congressman Arnie Teves. Ano po ba, kung i-gauge Opo. nyo po, ito pong Timor-Leste, ayon lang po sa inyong pagkakaintindi, malaki po ba yung tsansa na sila po ay naniniwala na ito si Congressman Arnie Teves ay talagang nagkakalat ng lagim dito sa Pilipinas? Ito pong designation ni Congressman Teves na isang terorista, ito po ay isang executive action at in-expect na po natin to sapagkat matagal na po naman naming sinasabi, December 2022 pa, na talagang tinutulig sa or pine-persecute na politically si Congressman Teves. At yun nga po, of course, katulad ng sinabi ko, sinurveillance nila sapagkat siyempre ayaw din naman nilang may terorista sa kanilang teritoryo at wala po silang nakita. Sinabi po nila sa akin. Kaya nagtagal na rin po, matagal na pala nilang sinurveillance at sinasabi nila walang terroristic activity, walang illegal activity at all. At alam niyo po, yung pamahalaan ng Timor-Leste, they're very heavy on yung mga ganyang false na bansag ng terorismo sapagkat doon po silang sila po ay nila nag-struggle para sa kanilang kasarinlan o kanilang independence ay yung kanila pong prime minister ay nakulong po yun at binansagan ding terorista, yung si Sanana Gusmao. Ay kaya si Polio po ay allergic sila sa political persecution at alam niyo po, marami din po tayong kasama roon sapagkat di niyo na po na itatanong yung year 1999 hanggang magkaroon ng independence ang Timor-Leste. Ako po kasama ng ibang mga kaibigan ay very active po kami sa Free Timor movement dito sa Pilipinas kung saan kami po ay nagre-raise noon through mga demonstrations, rallies and symposia ng tunay na sitwasyon noon sa Timor-Leste na inaapi ng bansang Indonesia. Kaya marami po tayong kaibigan doon na ngayon ay nasa pamahalaan na po ng Timor-Leste. Kaya mainit po tayong tinanggap din doon. Naku, follow-up question naman po patungkol dyan sa kaninang binanggit nyo tungkol doon sa inasta or inasal ng ating mga operatiba dyan sa Timor-Leste. Sinasabi nyo po kasi na parang sa Timor-Leste, yung rule of law at yung independensya ng bawat ahensya ng gobyerno ay nasusunod. Sa tingin nyo po ba, nadala po ng mga operatiba natin dito sa Pilipinas yung kanilang ugali na kahit na wala pa namang due process. Yes, yung due process hindi nasusunod. Wala pa namang kaso, hindi pa naman nagsisimula pero parang sa kanila guilty na. Ano pong masasabi niyo dito? Oo nga po, kasi nga alam nyo yung mga opisyal dito sa atin ay feeling katulad ng tagapagsalita ng DOJ natin, si ASEC Nico Clavano. He's talking about na sa lalong madaling panahon daw, dadalhin na rito, deportation is the most expeditious process, ipapa-deport daw nila. Alam niyo po, hindi po ang masusunod dyan ay ang Pilipinas. Hindi masusunod kung anong gusto natin. Nasa proseso po ng Timor-Leste. At ayon po sa kanilang proseso, kung ikaw ay may red notice at ikaw man ay aarestuhin doon sa Timor-Leste, titignan po ng huwes. Meron po silang procedure doon kung papaano ikaw ay lilitisin, ibibigay yung mga ebidensya mo at ang magdi-decide po ay ang judiciary, ang kanilang korte kung anong gagawin po, whether mananatili si Ginoong Teves sa Timor-Leste, siya ay ibabalik dito, etc. Ngunit ang nangyari nga po, kasi po sa konstitusyon ng Timor-Leste, katulad po sa atin, may separation of powers, hindi po dapat nangingialam ang executive katulad ng Pangulo doon po sa desisyon ng mga korte. At doon po sa sinabi ni Director De Lemos na kinote niya yung presidente na sa gusto daw ng presidente, di umano na sa lalong madaling panahon ay ma-deport si Ginoong Teves, yun po ay baka maka-impluensya doon sa judiciary kaya medyo napikon po sila roon. Sa sinabing yon sapagkat improper po yon na ini-impluensyahan ng executive yung nandoon. Bukod pa nga doon sa sinabi ko na para namang binastos natin yung Pangulo na ang nag-release ng statement ng Pangulo Direktor ng NBI ng Pilipinas, Pangulo ng Timor-Leste yon. Baka akala nila, Attorney,
normal yung ganong klase ng mga gawain. Kasi nga dito mukhang ganun parang pinakikialaman ng, kumbaga, imbis na sana may separation sa bawat ahensya natin, parang may nagkukumpas na isang tao lang Hindi, attorney, hindi kaya po. parang parang hindi na ata uso sa Pilipinas ng due process ngayon. Napapansin ko lang. Ayun, yun nga po, kasi kita nyo, ang ginawa nila, balik na rin yung sitwasyon. Kung yung isang opisyal sa Timor-Leste ay nagsilita at sinabi niya sa media, nasabi ni Pangulong Marcos ganito, ganon, at tingin nyo matutuwa yung ating pamahalaan, pati tayo mga Pilipino, baka mainis. Ganon po naging sitwasyon doon napakasagwa po nang nangyari kasi masyadong pabibo itong ating mga opisyal parang atat na mema Katulad nung sinabi ni Miko Clavano nung sinabi namin kasi yung isa pong abogado ni Congressman Teves sa Timor-Leste ay isang recognized expert sa international law at dati po ay nagtrabaho siya sa United Nations Commission on Human Rights at sabi niya meron daw balak kami at in-explain niya sa akin nung nandun ako na idulog yung problema, yung paglabag sa mga karapatan ni Congressman Teves sa United Nations Commission on Human Rights. Sabi ni Clavano, hindi daw nila kikilalanin yun. Hindi naman sila para kilalanin yun Hindi naman sa DOJ idudulog Sa United Nations Commission on Human Rights, hindi ba miyembro ang Pilipinas ng United Nations? Hindi ba signatory ang Pilipinas sa Universal Declaration of Human Rights? So anong pinagsasabi niyang hindi niya kikilalanin? Sino siya para sabihin na hindi kikilalanin ng pamahalaan? Miyembro tayo ng UN, signatory tayo sa Universal Declaration of Human Rights. So kasi mema may masabi lang nagpapa-interview agad Yun ang problema rin sa Pilipinas Attorney, abogado po ba yon yung spokesperson ng DOJ? O kagagraduate lang nun. Baka pwede niyong mabigyan ng konting lesson kung magkaroon ng ng tutorial sa bahay. Actually matagal ko nang inaalok yung si Sir Miko. Magandang lalaki naman siya. Oo nga Baka mas bagay sa kanya mag-artista na lamang at na magpo-produce ng unang pelikula niya. Oo nga Kasi mas bagay palagay ko sa kanyang mag-artista kaysa maging tagapagsalita ng DOJ. Pero bakit panay si Clavano ang nagsasalita ngayon? Alam naman natin, noong mga nakaraang buwan, madalas kahit wala namang update, panay ang papresko nung ating sekretary. Pero medyo missing in action yata yung sekretary natin ngayon. Meron ba kayong balita? Yun nga po. Wala po kasi dati, di ba, talagang lahat Di ba, sinabi pa niya noon, inalerto pa niya yung mga kaibigan natin sa media na darating daw. Binigyan pa niya ng petsa na pabalik na daw si Congressman Teves dito sa Pilipinas. So, ang daming nagbantay dun sa naiyak sa pagdating. May mga dumating pang pulis, NBI, wala So, hello. nawawala naman siya. Attorney Topacio, si Coach Oli po, sinabi nyo kanina na imbestigahan siya ng intelligence dyan sa Timor-Leste. So, is it safe to say na fake news po yung binabalita na involved sa terrorism si Kong Teves? Palagay ko talaga. At yan nga po ay may question na po kami dyan. Yan po ay inapilan na namin sapagkat yung sinasabi po nilang Teves Terrorist Group, nag-i-exist lang yun sa imahinasyon nitong Anti-Terrorism Council natin na alam naman natin ay mga members din ng executive. Yan ay mga directly under the control of Malacanang sapagkat ang mga miyembro niya, among others, ay yung executive secretary, si Remulla mismo, member siya noon, yung DILG, National Defense. So, wala naman, there's no such thing. Unlike yung CPP, yan, alam na talaga natin, may grupong Communist Party of the Philippines, may National Democratic Front, di ba? Alam natin terrorist organization yan, mulat sa pool. Yung Teves Terrorist Group, saan nangyari yun? Hinugot lang po sa puwet nila yun Sila palo dapat ang tanggalan ng prangkisa, hindi SMNI. Sila yung fake news. Di ba? Well, anyway. Wala pa na. Hindi pa naman po tanggal ang prangkisa. House bill pa lang naman yun Ayun ay iakyat pa for the concurrence of the Senate. So matagal na proseso pa rin po yun.
So they should not gloat kasi first step pa lamang po yun. Tingnan natin sa Senado kung yun ay rubber stamp din ng Malacanang. Palagi ko na may hindi. Actually, alam niyo, Atty. Topacio, medyo nalulungkot ako tungkol dito sa anti-terror law dahil sinuportahan ito ng karamihan ng mga Duterte supporter nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya lang parang nababuyo ngayon tong anti-terror law natin dahil dito sa secretary natin na parang hindi ata masyadong na-inform. Kasi sa totoo lang ang dami yung terorista sa loob ng kamera. Ang dineclare pa si Kong Tevez na sumasayaw lang budots. Minsan tuloy na, alam nyo, ito, Atty. Topacio, sa susunod na rally, wag ko kayo magtatatalon, magsasayaw. Baka mamaya tawagin na rin kayong terorista. Ganun nung atang basihan nila ng terorista eh. Yun nga, natatakot nga ako kasi pareho kami ni Congressman Tevez, boxer shorts din ang sinusuot namin Carson Skinny din ang ginagamit ko Oo, parehas tayo. Attorney, meron pong napakarami na nanonood sa atin ngayon sa YouTube. Meron pong mga questions yung ating mga netizen. Sabi nila Arnie Covero na baka mamaya sa mga pinaggagawa nitong mga ahensya natin, operatiba natin dito sa Pilipinas, lalo pang ma-approve yung asylum na ina-apply ni Congressman Arnie Tevez. Ay opo, alam nyo, isa pang fake news yan na sinabi ni Ginoong Clavano na hindi na daw obstacle yung pagkakaroon ng political asylum. Natatandaan nyo, yung parang Zoom interview pa, yung napakalabit yung mukha ni Director De Lemos sa camera. Sabi niya, wala kaming pakialam dyan sa political asylum. Basta kami, deportation. Hindi yata niya alam na maraming klaseng paghiling ng political asylum sa Timor-Leste. At sa international law po, yan ay isang kilalang paraan kung ang isang tao na pinapersecute, inaapi, at tinutuligsa sa kanyang sariling bayan ay humingi ng saklolo sa ibang gobyerno. Hindi lamang po yan judicial, yan po ay isang executive prerogative din. So wag po nilang sabihin walang political asylum, everything is on the table insofar as itong si Congressman Tevez is concerned. At sabi nga po ng isang abogado ni Ginoong Tevez sa akin na dating Prosecutor General ng Timor-Leste at may doctorate sa criminal law sa Timor-Leste, na yung ginawa nila, akala nila nakascore sila roon, kinancel nila yung passport. Sabi niya, mas mahihirapan kami ngayong i-deport ito kasi walang travel documents ito Yung sinasabi ni Miko Clavano na undocumented alien dapat i-deport, yun po ay nag-a-apply sa isang tao na pumasok sa isang bansa illegally in the first place. Pagkatapos nahuli, wala siyang dokumento. You have to remember that Congressman Tevez entered Timor-Leste legally and then he sought political asylum. So hindi po applicable yan. Kaya Utoy, basa-basa lang ng konti pag may time please para hindi nakakahiya yung pinagsasabi mo. Atty. Topacio, shout out sa iyo sino man yung utoy na yon. Pero alam niyo, Atty. Itong si Clavano masyadong bagito he wants to play with the big boys. Konting ensayo pa. Kami ay major league na, nasa little league ka pa lang So medyo konting practice pa, Utoy. Marami pang bigas na kakainin, Mahal ang bigas. Pahirap po kainin yun. Napakamahal. Pero sundan ko ito, may tanong lang ako, Atty. Topacio. Ito yung sinasabi mo kanina, tama po ba yung pagkakarinig ko na sabi nyo ay mayroon tayong team na pumunta ron? Tama po ba yung mga NBI agents na Opo. bully at pasigaw-sigaw? Tama po ba yon? Opo, nainis nga po sila. Ngayon, umatras sila. Ito yung mga recent pronouncements nila. Kundi ako nagsasabi ng totoo. Bigla silang bumuwelta. Noong una, pumunta sila roon, kukunin na daw nila, iuwi na daw nila si Kong Tevez. Then, after a few days na nakauwi sila na bahag yung buntot nila kasi hindi nila nakuha yung gusto nila roon. Sabi nila, hihintayin daw yung proseso ng Timor-Leste. Sila naman daw ay pumunta roon, hindi para kunin si Congressman Tevez, para i-confirm lamang kung siya ngayon, etc. Alam niyo po, may embahada po tayo roon sa Dili,
doon sa capital ng Timor-Leste. Alam niyo po, katungkulan ng ating konsul ng Pilipinas na kapag kahit sinong Pilipinong naaaresto sa ibang bansa, regardless of status of political affiliation, pupuntahan mo yon at titignan mo yung kanyang kalagayan at itatanong mo sa kanya kung anong maitutulong mo sa kanya sapagkat siya'y nakapiit. Hindi na po kailangan magpadala ng isang team doon para i-confirm. Kasi may consulate na po tayo doon. Nagsayang lang ng pera ang ating gobyerno sa pagpapapunta sa kanila roon. Yung confirmation lamang. Oo. So, boladas yun eh. Sayang sa pera, yung sinasabi nilang, oo. Ito, pwede naman silang tumawag sa embassy. Kaya nga eh. Pero, Atty. Topacio, kanino kayang pakana yun? Kasi napahiya sila doon eh. Nung pagpunta, tama po. Sino may pakana nun? Ewan ko kung sino eh. Ang NBI directly under the orders of the Department of Justice. Yan ang organizational chart yan eh. So may masyadong atat dyan na nung nahuli si Congressman Teves, sinabi, uy, pumunta na kayo doon, iuwi nyo na rito at gawin natin parang trophy. Kaya medyo napahiya sila nung hindi nila naiuwi agad kasi may deportation silang sinasabi, may ganito, may ganon. Hindi nila pinag-aralan kung ano yung ibig sabihin ng red notice ng Interpol. May sinasabi kasi silang international warrant of arrest. Wala pong ganon. There's no such animal in the legal lexicon. Ang mangyayari lamang kung may red notice, sasabihin mo lang, halimbawa, itong pagkakataong ito sa Timor-Leste, nandun yung isang subject ng international, ng warrant ng Pilipinas. Nandyan po ito, wanted to sa Pilipinas, meron itong warrant, baka pwedeng paki-aresto, kayo nang bahala kung anong gusto nyong gawin. Kasi ang warrant po ng Pilipinas effective lamang within the territorial jurisdiction of the Philippine government. Wala pong extraterritoriality yan. Ito po, meron pa pong isang comment galing sa ating mga netizen, na sana daw sa susunod, galing to kay June Bag, sana daw sa susunod na ma-interview din natin si Congressman Arnie Teves. Ngayon, ang tanong ko po kasi, kung halimbawa po, hindi po mapauwi si Congressman Teves, ano po, lumipas na yung ilang days po ba, yung 40 days po ba yung kanilang proseso. So kung halimbawa hindi mapauwi si Congressman Arnie Teves, siya po ba ay pwede pang makausap katulad nitong request ng ating mga netizen na ma-interview? O kasi marami yatang mga media groups ang natatakot na interviewin gawa ng, syempre, alam naman natin, siya ay dineklara ng terorista. So sa tingin niyo po, pwede po ba yun in the future kung sakaling maging maganda ang resulta nito para kay Congressman Arnie Teves? Pwede po kasi we have to remember, wala pong nilabag na batas si Congressman Teves sa Timor-Leste. Wala siyang warrant, wala siyang accusation. Kaya po, etong kanyang pagkapiit ay because lamang nag-request ang ating pamahalaan. Ngayon, kung tapos na po yung period at walang ang court ay mag-decide na hindi siya dapat i-continue in detention at wala namang reason kung bakit siya ay detained, ay pakakawalan po siya. At kung siya ay bibigyan ng safe refuge or ipoproseso pa yung kanyang request for political asylum, hahayaan po siyang malaya roon sapagkat ang report naman po ng mga authorities doon ay wala namang terroristic acts, walang illegal activities na ginagawa si Congressman Teves. Atty. Topacio, ako pa po sasama sa inyo. Sasamahan ko kayo. Pagka napalaya na, pwede nang interviewin. Pwede tayo mag-golf doon, Attorney? Attorney, ito question lang. Ay, ka pero yung hirit na naman ni Utoy na kesyo daw yung pagkansela ng passport, yun ang dahilan ng deportation. Pwede daw i-deport dahil sa kinansela yung passport. Tama po ba yung ganong klaseng pananaw? Yun nga po ang aking in-explain. Alam nyo, yung concept ng undocumented alien ay ayun pong isang tao na pumasok sa isang bansa ng walang pahintulot. Katulad nung nangyayari sa Amerika po, yung mga Mexicans, di ba? Tumatawid dun sa Rio Grande, dun sa border. Wala silang visa, wala silang dokumento, ni walang passport yung iba. Kapag sila ay nahuhuli, subject to deportation po sila sapagkat nga sila po ay undocumented. Ang pagpasok po nila ay illegal. They're not supposed to be there.
Now, ang sitwasyon po ni Congressman Teves ay legal siyang pumasok sa Timor-Leste. Siya ay pumunta roon, nagpresent siya ng passport, lumusot siya sa immigration, etc. etc. At kaya lamang siya nabitine ay dahil nga po ay may request tayo. Now, with respect to the cancellation of passport, alam niyo po, ay hindi naman automatic na i-deport kayo sapagkat you are there legally. Kaya nga po, pinalakas pa nila yung kaso for political asylum sapagkat na pinakikita nila na talagang ginigipit nila si Congressman Teves. So mas lalong lalo pang lumakas yung dahil sa ginagawa nilang pagiging arrogante ng ating gobyerno. Lalo pang sa tingin nyo ba magkakaroon ng chance itong political asylum ngayon? Well, ayoko pong pangunahan ayoko namang gayahin yung ating mga opisyal dito na sila nang nagsasalita para sa pamahalatan ng Timor-Leste. At titignan po namin, basta I assure you na yung team po ni Congressman Teves doon ay mga galing na abogado, may isang dating Minister of Justice, may isang Prosecutor General at may dalawang dalubhasa po sa batas doon sa Timor-Leste na sila po ay isang matagal na law office doon na talagang mga political cases po ang kanilang specialty doon sa Timor-Leste, especially cases of political asylum. Balita ko nga, Atty. Topacio, bukod sa ating NBI, meron pa daw gustong bumisita doon para personal na magpa-selfie, no? Magpa-selfie yata kay Congressman Arnie Teves. Ano bang balita nyo ron? Papayagan kaya yun? Hindi po, sinabi na po direkta sa akin ng mga opisyal doon na ang pwede lamang dumalaw kay Congressman Teves ay of course yung mga abogado niya at yung ibang mga tao na kung hindi man niya abogado ay personal na kanyang inilagay sa isang listahan at background investigation muna ng kanilang prison authorities. Kung ayaw po ni Congressman Teves at wala namang kinalaman kay Congressman Teves yun at ang gusto lamang gawin ay para hiyain siya o pagtawanan siya, hindi po nila papayagan yon sapagkat sila po mismo, ang experience po, alam niyo po yung marami sa opisyal ng gobyerno rito sa Timor-Leste, yun yung mga nakulong at sapagkat sila ay nakipagbarilan talaga sa mga Indonesians. Sila ay kinulong, hiniya, tinorture, etc. Kaya ayaw po nilang nangyayari yon sa mga prisoners ngayon because based on their historical experience, talagang sila ay naging colony dati at pagkatapos i-invade ng Indonesia. So ayaw po nilang mangyari yon sa mga prisoner nila na hinihiya o inaalipusta. Atty. Topacio, congratulations nga pala. Napanood ko yung pelikula mo sa Netflix. Napakaganda. Galing nyo palang umarte. Ay, maraming salamat po. Extra lang po tayo ron. Nakatipid lang tayo 2,000 piso. Sayang din yun. Kami po walang bayad. Pwede po kami mag-artista. Pwede po sapagkat alam nyo, ginagawa na po namin pre-production na po namin yung The Gringo Onasan Story. Oy! Nako, maganda. Pwede si Boss Dada, no? Magaling naman siguro yung mga makeup artist nyo doon, ano? Kasing galing ng makeup artist dito sa SMNI. Yung mga banateros, pwedeng mga rebel soldiers doon. Ay, patay tayo dyan. Attorney, maiba tayo konti, no? Konti lang naman, ha? Opo. Kasi laging tinatanong po ito sa channel ko na kailangan natin ng numero sa Senado. Matutulungan nyo po ba kami na ma-convince si Cong Teves na tumakbo sa 2025 bilang senador? May pag-asa po kaya yan? Sana, alam nyo nga po, ito ay untold story ito, no? Talaga pong yan ang balak niya talaga. Kaya alam nyo po, noong pinatay si Governor Degamo, tumawag ako sa kanya. That was 3 months or 4 months after na nakakuha na kami ng intel at ito'y pinablicize na namin na siya ay re-ready ng kanyang mga propiedades, yung kanyang mga properties at tatamna ng granada at mga baril na nangyari nga. The minute I got an alert doon sa aking phone na pinatay si Degamo, tinawagan ko siya, nasa Estados Unidos siya noon.
Sabi ko, boss, ito ay mag-ready ka at ibibintang ito sa'yo. Sabi niya, bakit ko papatayin yan? Anong kinalaman ko dyan? Unang-una, ito nyo hindi na, alam nyo, hindi naman tanga tong si Congressman Teves, matalinong tao to. Tapos na po ang term ni Governor Degamo. Hindi na siya makaka-run for re-election sa 2025. So, wala nang mabigat na kalaban si Governor Pride. Plus, sabi nga niya, nililigawan ko nga yung boto niya kasi ako magsesenador. Bakit siya papatay kung ikaw ang balak mo ay magsenador? Why would you jeopardize your candidacy? Kasi ang sabi niya, nahuhuli na daw yung Negros region sa development kasi ang tagal na since there was a senator from that region at yun nga yung lolo niyang si Senator Teves. So it's about time na magkaroon ulit ng senador sa nanggagaling sa Negros region. Hindi naman pwede si Wena Guanzon. Hindi naman mananalo yun. Nako! So, yun. Yung love team niyo yun, Anyway, Atty. Topacio, so sinasabi niyo ho dito na may plano pala talagang tumakbo si Congressman Teves. Opo. Kaya, hindi kaya ginamit yung issue nung Degamo para masira na kagad siya sa publiko? Hindi kaya posible yun? Opo. Maari po. Kasi talagang nire-raise niya yung profile niya. Kung nakikita niyo, meron siyang show. Yung LOL, di ba? Sa Channel 5. Meron siyang Facebook page kung saan nagbibigay siya ng advice, nagpapatawa siya, nagbibigay siya ng mga parang raffle na maliliit. Nire-raise talaga niya yung profile niya. At nasabi na niya sa akin yan long before that he planned to run for the Senate. In fact, nagpapagawa siya ng pelikula sa akin. Yung The Arnie Teves story naman, na hindi na nga natuloy kasi napapunta nga siya sa Timor-Leste, nagka-leste-leste na nga ang sitwasyon. So, hindi na natuloy. Konektado po dyan yung supposedly gaganapin na yung eleksyon. Kasi nga, di ba, nabakante yung kanyang distrito, no? So, supposedly, gagaasas ang gobyerno para mag-elect ulit ng congressman dyan sa distrito niya. Nung malaman na tatakbo itong si Pride Henry Teves, biglang inatras yung eleksyon at wala na. Caretaker na lang daw ulit. Wala na. Oo. Si Tambi. Oo. Tsaka, ang caretaker dyan Oo. Attorney, maganda yung punto nyo dun na hindi alam ng taong bayan yun, yung last term na pala ni Governor Degamo. So hindi talaga siya ang last term na niya. So ibig sabihin talagang hindi niya kailangan mawala na yun. Baka naman merong ibang gustong pumalit at maging bayani doon. Alam naman natin, pag namatayan, nagiging bayani. Opo. Uso yan Uso yan. Yung, di ba, natatandaan nyo, yung administrasyon bago si Pangulong Duterte. Namatay yung nanay. Namatay yung nanay. Ibinoto ng tao. So parang sa Pilipinas yata, ganyan na. Isa din, namatay yung asawa. Naging vice president. Matindi Naku po, patay tayo dyan. May trending pala yan. Oo. Hindi kaya yung gusto magpa-picture kay Kong, yun ang gustong maging susunod na governor? Yan talagang necro-politics yan Pero sa ginagawa niya, baka hindi siya maging bayani. Baka bayani ang mangyari sa kanya, katatawanan. Kasi I don't think nagkakaroon ng simpatiya para sa kanya. But whatever it is, alam niyo po, obvious naman na walang motibo si Congressman Teves, walang mapapala si Congressman Teves na ipapatay si Governor Degamo. In fact, dapat nga hindi mamatay yun. Kasi nga, nakikita nyo, medyo tumaas yung profile ni Mayor Janice. Kailangan pa ba namang mangyari yun? At alam niya ni Congressman Teves, kaya hindi niya gagawin yan. Napakatalinong tao ni Congressman Teves. Alam niya ang pasikot-sikot ng politika dyan sa kanyang lugar. Ako, attorney, hindi po ako abogado, pero di ba sa criminal law, napaka-importante ng motive kung anong motibo mismo sa pagpatay. So sa tingin niyo po ba, hindi na exhaust lahat nung motibo? Nag-stop na sila kaagad doon sa motibo na politikal. Kasi kung politika, malabo din yata dahil hindi naman congressman ang papalit sa gobernador kung sakaling
mawawala siya. At isa pa, may comment yung ating netizen kanina na ano pa daw po ba ang nagli-link kay Congressman Arnie Teves dito sa murder case sa mga Digamo. Kasi hindi ho ba nag-recant na yung 10 pangunahing kanilang testigo daw. So ano pa ba yung kanilang mga ebidensya na nagli-link pa kay Congressman Arnie? Kasi kung umatras na yung 10, hindi ba yung kanilang unang statement, yun lang naman na nagli-link kay Teves dito sa kaso. Totoo po. Kasi alam niyo po, under normal circumstances, mga bangateros, kung nangyari yun at hindi biased, hindi prejudice ang Department of Justice at lahat ng testigo laban sa isang tao ay nag-recant, dapat yan dismiss na yung kaso against Congressman Teves. Kaya lang, abnormal talaga ang sitwasyon ngayon sa DOJ. At then, ito pa ang nakakatawa, ine-explain pa nila. Sinasabi nila na ayon daw sa Korte Suprema, ang recantation ay hindi matibay. Mali po yung sinasabi nila. Ang sinasabi ng Korte Suprema na recantation na hindi matibay ay yung isang witness na nagturo sa isang mastermind. Siya ay hinarap sa korte bilang testigo. Siya ay kinross-examine, tapos na ang kanyang testimonya, and then later on, inatras niya. Yun ang hindi pinaniniwalaan ng korte. Ito po, iba ang sitwasyon nito. This is an extrajudicial recantation. Ito ay wala pa sa korte. Ito ay nagturo kay Congressman Teves noong ang kanilang abogado ay hindi talagang kanilang napili. Ibinigay lamang ng NBI sa kanila kung sinong abogado. Nung sila ay nagkaroon na ng pagkakataon na magkaroon ng kanilang sariling abogado, they lost no time in recanting. Inatras po nila yung kanilang testimonya. Yung kanilang testimonya ay sinumpa nila sa harap ng prosecutor. Nonetheless, yung prosecutor, sinabi pa rin may probable cause. So, talagang abnormal po ang desisyon na yon. Attorney, mabalik tayo dun sa usapan dito sa Timor-Leste, no? Sabi nila, babalik daw po sila doon para sunduin si Kong Teves. Makakabalik pa po kaya sila doon? Ayoko magsalita, no? Kasi for all we know, maaring i-repatriate si Congressman Teves. Pero yung sinasabi nilang agad-agad, hindi po mangyayari yon. They'll have to wait for the process. Ang hindi ko nga po maintindihan din sa ating DOJ, na nasa ilalim ng DOJ and NBI, bakit ba sila fixated kay Congressman Teves? Ang dami-dami namang mga ibang krimen na dapat isolve, mga sa droga, smuggling, etc. Ito pa, baka nakakalimutan ng iba. Hindi po ito nabibigyan sa mainstream media ng publicity. Number one, meron pong lumitaw na isang testigo na nagsasabing si Mayor Fritz ang mastermind. Anong sinabi ni Secretary Rimulya? Wala yan. Gawa-gawa lang yan ng kampo ni Teves. Sa ibang bansa po, titignan yon. All angles should be explored para malaman yung katotohanan. Number two, baka hindi po alam ng mga taong bayan to. Yung 20 co-accused ni Congressman Teves na nag-recant doon sa illegal possession case, sila po ay binigyan ng pagkakataon na mag-bail ng hukuman, notwithstanding the fact that illegal possession of explosives ay hindi bailable as a matter of right. Anong ibig sabihin? Evidence of guilt is weak. Kanya, unti-unti na po nagko-collapse yung kaso ng gobyerno. Kaso, hindi nabibigyan ng publicity. Hindi alam ng taong bayan. Ang laging inuulit-ulit nila, si Congressman Teves ang mastermind, may 10 testigong nagtuturo sa kanya. Hindi na po totoo yun. Si Mayor Fritz, yun po yung di ba si Ferrari Boy? Tama po ba? Opo, yun. Pero anong ginawa ng DOJ? Wala yan. Ni hindi man nila nakausap, ni hindi man nila inimbestigahan, binaliwala na lang nila. Paano mo nagsasabi ng totoo yung tao? Di nakawala yung tunay na salarin. Hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi niya. Ang sinasabi ko lang, what if yun nga ang tunay na testigo?
bakit hindi mo explore yung possibility? Ang tunay na nag-iimbestiga ng krimen na gustong mahuli yung tunay na gumawa ng krimen, lahat po ng posibilidad, titignan yan. May posibilidad pa dahil daw sa utang. Yung ni Governor Degamo, sa isang Chinese businessman, hindi din nila in-explore yan. Meron pang isang anggulo na maaari daw tungkol sa mga komunista. Hindi rin nila na-explore yan. Basta, May 4 nangyari, May 4, 2023 nangyari yung pagpatay kay Governor Degamo. Hindi pa nag-uumpisa yung preliminary investigation, sinasabi na ng ating gobyerno, si Teves, si Congressman Teves ang may kasalanan yan. Anong klaseng investigasyon yun? So, ang ginawa nila, reverse. Meron na silang suspect, lahat ng ebidensya, pinagkasya nila to fit that suspect. It should be the other way around. Attorney, ito madalas tanong sa akin kasi hindi naman po tayo abogado, no? Pwede po ba daw balikan kung meron pang abusong ginawa kay Kong Teves, pwede ba rin silang kasuhan? Pwede naman po. Pero ang emphasis po namin kasi ngayon ay makilahok dito sa mga proceedings para pakita namin na walang kasalanan si Congressman Teves. Kasi ang nangyayari po kasi rito, reverse na nga yung sinasabi niyong karapatan, tama yan reverse na yung sitwasyon nawala na yung presumption of innocence, presumed guilty na agad. Hindi pa man lang nag-umpisa yung investigasyon, siya na yung guilty. Ibiro mo sasabihin ng Secretary of Justice, ang mastermind yan ay si Teves. Anong mararamdaman noong nag-iimbestiga na prosecutor na under sa kanya? Yun ba ko kontra? Siyempre pag sinabi nung walang kasalanan si Teves, mapapahiya yung kanyang boss. Paano na yung karir niya? Yan ang sinasabi kong kalokohan dito sa investigasyon na to. This is not a real investigation. Kangaroo court po yung nangyari sa Department of Justice. Ayun. Maraming salamat po, Atty. Topacio. Meron po ba kayong gustong idagdag? Mensahe po kay Utoy o mensahe ho doon sa sekretaring parang hindi na natin nakahagilap? Pati na rin, baka meron siyang mensahe tungkol dun sa obsessed kay Kong Teves na yung gusto yata magpa-selfie. Hindi ho ba kayo na doon, di-distract doon sa off-shoulder ni Madam? Yung yung asawa ni... Kasi lagi naka-off-shoulder nakaka-pan-distract parang ganun Hindi, baka mainit lang. Baka mainit lang Anyway, ano po ang inyong mensahe po? Sige po. Aking lang mensahe sa pamahalang ito, lahat po ng opisyal ng ating gobyerno, nung sumumpa po kayo mula sa presidente, sa inyong gabinete, sa mga ibang opisyal pa, you swore to uphold the Constitution and the laws of the Republic. At kasama po sa ating saligang batas yung due process, presumption of innocence, the right against self-incrimination, etc., etc., na nasa Bill of Rights. Wala po kaming hinihinging special favor sa inyo porque congressman o whatever. Ang nais lang po namin, ipatupad nyo yung nasasaad sa konstitusyon at sa ating bansa, sa ating mga batas, without fear or favor. We ask for nothing more, but we will settle for nothing less.